Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naniniwala ka ba sa astral projection? Ito ay isang kakayahan ng isang mortal na kontrolin ang sarili niya sa kanyang panaginip at nagagawa rin nilang makadalaw sa panaginip ng ibang tao. Hindi pangkaraniwan ang kakayahang yon ng isang tao dahil alam naman nating lahat na kahit tayo ay walang kapangyarihan na kontrolin ang sarili nating panaginip. Pero paano kung magawa ng isang nilalang na hindi mo kilala na makapasok sa panaginip mo sa pamamagitan ng astral projection? Hahayaan mo ba siyang kontrolin din ang panaginip mo? Dear Papa Dudut, palagi kong iniisip noon kung paano ko kaya makikilala ang lalaki na para sa akin. Madalas kasi akong naiinggit sa mga katrabaho ko na may kanya-kanya ng love life. Samantalang ako ay heto bokya pa rin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lynn. 30 anyos na ako subalit kahit na isang nakarelasyon ay wala ko. In short ay no boyfriend since birth. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Nakatapos na kaming lahat sa kolehiyo kaya wala nang gaanong inaalalang mga magulang namin sa amin. Pagkatapos ko ng college ay swerte namang nakahanap kagad ako ng trabaho. Isa po pala akong accountant sa isang bangko sa Makati. Avid listener niyo rin po pala ako at kapag may oras ay nakatune in ako sa radyo o kaya naman ay dito sa inyong YouTube channel. Romance po pala ang madalas kong pakinggan dahil gustong gusto ko po ang mga nakakakilig ninyong kwento. Minsan nga po ay nai-imagine ko na ako ang bidang babae sa romance story ninyo. Pero sa totoo lang, kahit na isang lalaki walang nagtatangkang manligaw sa akin. Papa Dudut, sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ikwento ang mga na-experience ko nitong nakaraang taon lamang. Unfortunately, hindi siya isang romantic story kundi isang kakaibang kwento para sa akin. Masasabi kong weird para sa isang katulad ko ang naranasan ko. Noon ko lang kasi narinig ang term na astral projection. Hindi ko alam kung yun ba talaga ang tawag doon pero ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko yun daw ay isang kakayahan ng tao na maglakbay sa panaginip niya at kontrolin ang mga nangyayari doon. Kaya din daw nilang makapasok sa panaginip ng iba kung gugustuhin nila. Nung una ay hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko sa akin. Dahil sobra kasing imposible na magkaroon tayo ng malay sa loob mismo ng ating panaginip. Pero dahil nga sa mga nangyari sa akin noon ay unti-unti kong na-realize na totoo nga na may ganong klase ng tao na kayang kontrolin ang sariling panaginip at panaginip ng iba. Dahil nga doon ay nakilala ko si Lance, ang lalaking madalas dumalaw sa panaginip ko. Ang weird naman talaga, hindi ba? Sa dinami-dami ng lugar kung saan ko pwedeng makilala ang lalaking magpapatibok ng puso ko, ay doon pa talaga sa panaginip ko. Kahit nga ako hindi makapaniwala na mangyayari ang bagay na yun sa akin. Wala rin naman akong pakialam kung hindi rin maniniwala sa akin ang ibang nakikinig pero para sa akin ay totoo ang nangyari na bagay na ito. Gabi na ako madalas umuwi. Madalas din kasi kami nag-overtime ng mga kasama ko sa trabaho at ako na lamang ang naiiwang mag-isa.
Paano kasi palagi silang sinusundo ng mga asawa at boyfriend nila? 5 kaming babae na magkakasama sa opisina at ako na lamang ang single. Minsan ko na lang din silang makasama pagkatapos ng trabaho dahil mas gusto nilang kasama ang kanilang mga jowa. Minsan nga ay ako nang nag-i-insist na libre ko ng pagkain namin para lamang may makasama ako sa pagkain pauwi. Pero lagi akong nauunahan ng litanya nila na may date daw sila ng kani-kanilang partner. Kaya no choice ako kundi ang kumain ng mag-isa, Papa Dudut. Noong gabi ngang magyaya ako sa isang restaurant na matagal ko nang gustong kainan ay hindi na ako tumuloy. Kasi alam kong hindi ako mag-i-enjoy. Kaya umuwi na lamang ako sa apartment ko at nilantakan ko ang mga na-take out kong mga pagkain. Wala na rin kasi akong time magluto kaya bumili na lamang ako ng pagkain sa labas. Sa trabaho ko ay wala na akong time para maghanda pa ng mga bagay na kailangan ko. Dahil nga feeling ko ay isa akong strong and independent woman. Nagdesisyon akong bumukod sa mga magulang ko. Pero hindi ko naman inakalang minsan ay nakakalungkot din pala ang mag-isa. Minsan nga ay napapaisip ako. Pumunta na lang kaya ako sa isang bar at magpakalasing-lasing tapos ay manghalik ng mga lalaking hindi ko kakilala. Pero hindi naman ako ganong klase ng babae kaya hindi ko na lamang gagawin. Matapos ko ngang kainin ang mga pagkain na take out ko ay nag-shower na ako. Nasanay kasi ako na naliligo bago matulog. Sobrang vain ko nga raw, sabi ng mga katrabaho ko. Pero ganon kasi talaga ako. Ayaw kong matulog na hindi presko ang katawan ko. Matapos ko ngang maligo at magpatuyo ng buhok ay kaagad na akong humiga at nag-scroll sa phone ko. Wala naman akong nakitang bago maliban sa mga sweet photos ng mga katrabaho ko kasama ang kanilang mga partners. At dahil supportive friend ako ay panay na lamang ang heart react ko sa mga photos nila. Kahit ang totoo ay inggit na inggit ako. Ayaw ko rin namang masasabihan akong bitter kaya sinusuportahan ko na lamang sila. Habang nag-scroll nga ako sa aking social media, ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Namalayan ko na lamang ang sarili kong nakahiga sa isang damuhan. Napabalikwas naman ako ng bangon at napatanong sa nangyari. Paano ko napunta sa lugar na yon wala akong ideya kung sino ang nagdala sa akin doon dahil sa pagkakaalala ko ay nakahiga lamang ako sa kama ko. Narinig ko na nga lang ang isang tinig sa may tabi ko. Ang ganda ng mga bituin, ang sabi ng lalaki na nakatayo sa kanang bahagi ko at nakatingala sa langit. Ang amo ng mukha niya ng mga oras na yon at para bang hindi man lang nagulat sa akin. Nang tinanong ko naman kung sino siya ay nagpakilala siyang si Lance. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano nangyari sa isang iglap ay naroon na ako sa lugar na yon. Nagulat na nga lang din po ako nang biglang sumulpot sa tabi ko ang lalaking nagpakilalang si Lance. Tinanong ko naman siya kung paano ako nakapunta sa lugar na yon pero ang sabi lang niya ay tingnan ko na lang daw ang mga bituin sa kalangitan. Hindi ko alam kung paano niya ako nakumbinsing gawin ang bagay na yon dahil wala naman akong balak na mag-stargazing. Kaso hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa akin para sundin siya. Tinignan ko ang kalangitan at totoo nga napakagandang pagmasdan ng langit sa gabing yon. Hindi ko na malayan ang oras na naroon ako. Hindi ko nga alam kung ano ang oras ng panahon na yon dahil nasa damuhan lamang kami ni Lance. Para rin kasing inaakit ako ng mga bituin at titigan pa sila hanggang sa tumingkad pa ang kanilang liwanag. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko man lang magawang makapalag sa mga pangungumbinsi ni Lance. Natitigan lang ang mga ito. Kahit alam kong hindi naman talaga ako dapat naroon. Isang tanong lang niya ang nakabasag sa katahimikan ko. Ano raw ang gusto kong hilingin sa mga tala? Tinanong ko siya kung bakit ako hihiling. Hindi naman yon falling star para humiling ako. Isa lang ang nasabi niya sa akin, maririnig din naman daw ng mga bituin ang kahilingan ko at sigurado siyang matutupad yon.
Ginawa ko naman ang sinasabi niya at humiling ako na sana ay makilala ko na ang lalaking makapagpapatibok ng puso ko. Sumunod naman niyang sinabi na pumikit daw ako habang sinasabi ang kahilingan ko at ginawa ko naman. Pero nang imulat ko ang aking mga mata ay naroon na ulit ako sa sarili kong kama. Panaginip lang pala ang lahat. Pero parang totoong nangyari. Parang totoong tao si Lance at hindi kung sinong lalaki lamang sa panaginip ko. Kaso nga lang ay hindi. Nakaramdam ako ng pagkadismaya pero pagkaraan ay binaliwala ko na lang din yon. Eksakto namang pagmulat ko ay nag-alarm ang phone ko. Oras na naman para sa panibagong araw na kailangan kong harapin. Kagad akong tumayo at kumain bago naligo. Medyo malayo kasi ang sakayan kaya kailangan kong magmadali. Hindi pa nga ako nakakapagsuklay ng buhok ay lumabas na ako ng apartment. Pero sa paglabas ko ay may lalaking bigla na lang ding lumabas ng kanyang apartment at saglit akong tinitigan. Pamilyar ang mga mata niya pero dahil nga sa wala na akong oras para isipin yon ay binaliwala ko na lamang at kumaripas ng takbo patungo sa terminal. Kung bakit ba naman kasi biglang nawalan ng tubig ng mga oras na yon habang naliligo ako. Mabuti na lang at nakapag-ipon ako sa drum kaya yun na lamang ang ginamit ko. Kaya kahit wala pang ayos ang mukha ko at hindi ko pa nasusuklay ang buhok ko ay lumabas na ako ng apartment. Sa jeep na lang ako nag-ayos ng sarili ko ng mga oras na yon. Pagdating ko nga sa opisina ay hindi ko napansin na sobrang kapal pala ng lipstick ko. Kung hindi lang ako sinabihan ng isa sa mga kasamahan ko ay hindi ko pa yon mababawasan. Isang normal na araw na naman ang dumaan sa akin, Papa Dudut. Nasanay na rin ako sa ganong routine ng buhay ko. Papasok sa trabaho, uuwing mag-isa sa apartment, matutulog and then the cycle goes on. Pero ibang nangyari ng gabing yon. Bigla na lang kasing nagyaya yung isa sa mga kasamahan ko sa trabaho na kumain sa labas. Birthday niya raw kasi at gusto niya raw na i-celebrate ang araw na yon na kasama kami. At dahil nga special day niya, wala kaming choice kundi ang sumama. Kanya-kanya namang paalam sa kanilang mga partner ang mga kasama ko habang ako ay todo paganda lang. Dahil ilang minuto na lang ay mag-out na kami. Naalala nilang may gusto akong puntahan na restaurant noon kaya tinanong nila ako kung saan ang tinutukoy kong kainan. Kaya naman para hindi na masayang ang oras namin sa restaurant na yon kami nagpunta kaysa maghanap pa ng iba. Biniro na nga lang nila ako ng pagbabanta na isusumpa daw nila ako na hindi ako magkaka-boyfriend kapag hindi masarap ang pagkain sa restaurant na naisuggest ko. Pero alam ko naman na magugustuhan nila ang pagkain doon kaya sure ako na mapapawalang bisa ang sumpa nila. Hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, na gustuhan naman nila ang mga pagkaing in-order namin sa restaurant na yon. Dahil sa gutom ay agad naming nilantakan ang mga pagkaing nakahain. Pero habang kumakain ako ay may napansin akong lalaki sa may kabilang table. Hindi naman siya kalayuan sa amin kaya naaninag ko ang pamilyar niyang muka. Lalong lalo na ang mga mata niya. Sa pagkakaalala ko ay siya yung lalaking nakasabayan kong lumabas ng apartment at saglit akong tinitigan sa mga mata. Hindi ako magaling makatanda ng mukha pero matalas pa naman ang memorya ko. Siguradong sigurado ako na siya yon. Pero bakit siya nag-iisa at bakit nandito siya? Hindi kaya sinusundan niya ako? Nagkataon lang siguro na nandito rin siya at napansin naman ng mga kasamahan ko na nakatitig ako sa lalaking yon ng mga oras na yon. Tinanong ng isa kong kasama kung kilala ko raw ba siya at parang halos hubarang ko na kung titigan ang lalaking pamilyar lang naman sa mga mata ko. Kaagad ko namang kinontra ang katrabaho ko at sinabing hindi ko siya kilala. Simula noon ay inasar na nila ako hanggang sa pag-uwi. Nang makalabas nga kami ay sumabay rin siyang lumabas pero nauna siyang sumakay ng taxi sa akin. Kaya naman doon ko nakasigurado na nagkataon lang ang lahat at hindi ako sinusundan ng lalaking yon. Matapos nga ang dinner namin ng mga kasamahan ko sa trabaho ay kanya-kanya na kaming lakad. Ang iba sa amin ay uuwi sa asawa at ang iba naman ay sa kanya-kanya sigurong boyfriend.
Pero ako mas gusto kong matulog at umuwi na lang. O kaya naman ay panoorin ang paborito kong series hanggang sa makatulog. Hanggang sa pag-uwi ko ay nakita ko pa rin ang lalaking yon sa restaurant. Eksakto kasing binubuksan niya ang kanyang unit ng mga oras na yon nang mapadaan ako. Magkapit-bahay lang pala kami at nakita ko namang nahihirapan siyang buksan ang unit niya. Kaya hindi na ako nakatiis. Tinanong ko siya kung pwede ba akong makatulong. Sinabi naman niya na hindi niya raw alam gamitin ang keycard niya. Keycard kasi ang gamit namin sa pinto ng apartment namin para mas safe. First time lang pala niyang gumamit ng keycard kaya naman pala niya hindi mabuksan kagad yon. Baliktad kasi ang pag-scan niya kaya hindi niya mabuksan. Nagpasalamat naman siya sa akin at inalok ako kung gusto ko raw ba munang pumasok sa loob ng unit niya pero tumanggi ako. Pagod na rin kasi ako at inaantok na kaya wala na akong panahon na makipagkwentuhan pa sa kanya. Nang makapasok nga ako ay hindi ko na nagawa pang makapagbihis dahil nang ibagsak ko ang katawan ko sa kama ay kusa nang pumikit ang aking mga mata. Nagising na nga lang ako na nakahiga ako sa isang bench. Hindi ko na rin ulit alam kung paano ako nakapunta roon. Nang tumayo naman ako ay bubungad sa harapan ko ang restaurant na kinainan namin kanina ng mga katrabaho ko. Nagtaka ako at napatanong kung paano ako nakapunta sa lugar na yon. Pero isang pamilyar na boses ulit ang kumuha ng atensyon ko. Malapit na raw matupad ang hiling ko, ang sabi ni Lance. Hindi ko maunawaan kung anong ibig niyang sabihin. Sa pagkakaalala ko ay ang hiniling ko lang naman noong huli kaming magkita ay makilala ko ang lalaking magpapatibok ng puso ko. Sabi lang niya ay nasa tabi ko na raw ang kahilingan ko pero hindi ko raw yon pinapansin. Lalong gumulo ang isipan ko sa mga sinabi niya. Hindi ko na lang ngayon pinansin at tumayo na nga lang ako sa kinakaupuan ko. Pero sa pagtayo ko ay hindi ko lubos maisip kung bakit bigla na lamang ako nawala ng balanse at pakiramdam ko ay nahuhulog ako. Tama, nahuhulog nga ako sa isang kawalan. Napapikit na nga lang ako hanggang sa makarinig ako ng mga sunod-sunod na tunog ng doorbell. Bigla ko naalala ang tunog ng doorbell ng apartment ko. Nang imulat ko naman ang mga mata ko ay magkakasunod na katok at doorbell ang naririnig ko sa labas ng apartment ko. Isang panaginip na naman pala ang nangyari. Mamukat-mukat kong binuksan ang pinto para malaman kung sino ang kumakatok. Nang buksan ko naman yon ay ang kapitbahay ko lang pala. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala ng mga oras na buksan ko na ang pinto ng apartment ko para sa kanya. Tinanong niya kung okay lang ako dahil narinig niyang sumisigaw ako. Hindi nga pala soundproof itong pader ng apartment namin kaya rinig na rinig kapag may sumisigaw sa kabilang kwarto. Kaya siguro ganoon na lamang ang pag-aalala ng kapitbahay kong lalaki. Sinabi ko na okay lang naman ako at wala siyang dapat na ipag-alala. Pero hindi raw siya naniniwala na okay lamang ako kaya tinanong niya kung pwede siyang magstay sa apartment ko hanggang sa makatulog ako. Nagduda ako nung una pero nawala din yon nang sabihin niyang wala naman siyang balak na masama sa akin. Pumayag na rin ako at pinapasok siya sa apartment ko. Nagpakilala naman siya sa akin, Leo daw ang pangalan niya. Nagpakilala na rin ako sa kanya para naman hindi miss lang ang itawag niya sa akin. Ayaw ko sana siyang entertain pero dahil nandun na rin naman siya ay inalok ko siya ng inumin. Kape na lang daw para magising siya at mabantayan ako. Papadudot, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga simpleng banat niya. Kakikilala pa lang namin pero panay ang pagpapasaring niya ng kung ano-ano sa akin. Akala yata niya ay makukuha niya ako sa ganon. Hopeless, romantic lamang ako pero hindi ako easy to get na babae. Tinanong ko naman siya kung ano ba talagang pakay niya kaya siya nagpunta sa apartment ko. Ang sabi lang niya ay gusto niya lang magpasalamat sa tulong na ginawa ko sa kanya nung hindi niya mabuksan ang kanyang apartment. Kaya naman dinalhan niya ako ng sisig na niluto niya kaninang umaga pero nasa pinto pa lang siya ng apartment ko ay narinig na niya ang malakas na pagsigaw ko. Sisirain nga sana niya ang lock ng pinto ng apartment ko pero sadyang napakatibay noon.
Kaya wala siyang nagawa kundi ang kumatok na lamang at mag-doorbell hanggang sa buksan ko ang pinto. Dala pa niya ang canister na may lamang sisig ng mga oras na yon. Napaisip ako kung paano namin pagsasaluhan yon. Bigla akong nagka-ideya na masarap yung pulutan sa beer. Kaya naman kumuha ako ng 2 beer sa fridge at binuksan yon. Tinanong naman niya kung ayos lang na mag-inuman kami. Umuwa ako dahil sinabi naman niya na wala naman siyang balak na masama sa akin. Saka mataas ang alcohol tolerance ko. Kaya sigurado akong hindi ako malalasing sa isang bote lang ng beer. Habang tumatagal ang aming pagkwekwentuhan ay unti-unti kong nadidiskubre ang pagkatao ni Leo. Musikero pala siya sa isang bar at ngayon ay naninirahan dito sa Maynila. Naglayas daw siya sa kanila dahil kontra ang kanyang ama sa pangarap niyang maging isang singer. Hindi ko rin alam kung bakit pero habang tumatagal nakausap ko siya ay mas lalo siyang gumagwapo sa paningin ko. Doon ko lang napansin ang mapupula niyang labi at matangos niyang ilong. Pamilyar din ang mapupungay niyang mga mata na parabang nakita ko na. Hindi ko lang matandaan kung saan. Nakaramdam din ako papadudot ng init ng katawan. Nang bahagyang alisin ni Leo ang 2 botones ng kanyang suot na polo. Iba rin kasi ang sex appeal niya ng mga oras na yon dahil nakita ko ang malapad niyang dibdib. Habang nagsasalita siya ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinalikan ko siya at nagulat naman siya. Nung una pero sa huli ay gumanti rin siya ng halik sa akin hanggang sa mangyari na nga ang hindi inaasahan sa amin. Nagising na lamang ako papadudot sa liwanag ng araw mula sa bintana ng apartment ko. Katabi si Leo at parehas kaming walang saplot sa katawan na magkayakap. Yun ang unang pagkakataon na nakipagtalig ako. Sa makatuwid ay si Leo ang unang lalaking nakakuha ng iniingatan kong pagkababae. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba ang nagawa ko at dapat akong matuwa dahil sa wakas may lalaki naglakas ng loob na pumasok sa buhay ko. Pero alam kong hanggang doon lang yon at sigurado akong pagkagising ni Leo ay baliwala lang sa kanyang mga nangyari. Normal lang akong bumangon sa kama ko at hinayaan siya na sa mga oras na yon ay natutulog pa. Pupunta na sana ako sa banyo at pagkatapos ay sa kusina para magluto ng agahan pero bigla niya akong hinila palapit sa kanya dahilan para mapahiga ulit ako. Mamaya na raw kami bumangon dahil maaga pa. Sinaway ko naman siya at sinabing kailangan ko nang bumangon dahil nagugutom na ako. Isa pa'y kailangan na niyang bumalik sa apartment niya dahil baka kung ano pa ang isipin ng ibang tenants na naroon. Sa totoo lang ay ayaw kong i-entertain ang feeling na ganito. Yun bang may maglalambing sa akin kapag gigisingin? Kung sa ibang babae ay nakakakilig ang ganong pambibilog ng mga lalaki, ibahin nila ako. Kahit gusto kong magka-boyfriend ay hindi nila ako madadaan sa matatamis nilang salita. Sinabi ko naman kay Leo na kalimutan na lamang ang mga nangyari sa amin nung gabing yon. I also told him that what happened to us will be the first and last thing to happen between us. Hindi ko pa siya gaanong kakilala kaya hindi ko dapat minamadali ang lahat. Pero ibang naging tugon niya sa mga sinabi ko. What happened to us that night was something special for him. Kaya sana raw ay hayaan ko siyang bigyan ng pagkakataon na makilala pa siya. Diretsahan ko pa siyang tinanong kung gusto niya ako at tahasan naman niyang sinabi na oo. Gusto raw niya ako at matagal na niya akong nakikita sa apartment na yon pero hindi lang siya makatsyempo na kausapin ako. Kaya noong nakalipat siya sa unit kung saan ako nakatira ay doon na siya naglakas ng loob na lapitan ako papadudot. Isa pala siya sa mga kliyente namin sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Nung una raw niya akong makita ay talagang nabighani na siya sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya dahil kung talagang totoo ang sinasabi niyang ng mga oras na yun ay matagal na sana siyang nagpakilala. Sinabi naman niya na kaya hindi siya nagkalakas ng loob na lapitan ako dahil baka may boyfriend ako. Pero nang nalaman niyang wala akong karelasyon kahit na isang lalaki ay doon pa lang siya naghanap ng pagkakataon na mapalapit sa akin. Kaya hiniling niya na pagbigyan ko siya sa gusto niyang mangyari. Pumayag ako na ligawan niya ako.
Papadudot, 2 taon ang agwat ng tanda ko kay Leo. Hindi naman sa hindi ko type ang mas bata sa akin pero pakiramdam ko ay nakakailang yon sa parte ko bilang babae. Pero sabi nga nila age doesn't matter. Kung talagang mahal niya ako ay patunayan niya. Hindi lang sa salita kundi pati na rin sa gawa. Hindi naman siya nagpasindak sa mga pagtataray at pagsusungit ko sa kanya. Lunes ng gabi noon nang sunduin niya ako gamit ang kanyang big bike. Nagulat na nga lang ako at ang mga kasamahan ko sa trabaho nang biglang may motor na tumigil sa harapan naming 5. Saka ko lamang siya nakilala noong hubarin na niya ang kanyang helmet. Panay naman ang tukso ng mga katrabaho ko sa akin nang makita siya. Sa wakas daw ay may sumusundo na sa akin. Pero dahil nanliligaw pa lamang siya noon ay hindi ko ipinakita sa kanya na na-appreciate ko ang ginagawa niya. Gabi-gabi na niya akong sinusundo at walang palya din ang pagme-message niya sa akin. Hindi ko alam ang feeling na may taong nagkikare sa akin. Kaya bago pa lang sa akin ang ganong treatment ni Leo. Tinanong ko naman sa mga kasama ko kung hindi ba sila nawiwirduhan sa mga taong katulad ni Leo na nag-a-update sa akin ng mga ginagawa niya at tinatanong ako kung anong ginagawa ko. Ang sabi lang nila ako raw ang weirdo dahil normal lang ang bagay na yon. Ganon din daw kasi ang mga partner nila sa kanila noong nanliligaw pa lamang ang mga ito. Wala naman akong balak na patagalin ang panliligaw ni Leo sa akin. Naghihintay lamang ako ng tamang pagkakataon para sagutin siya. Hindi na rin kasi ako buwabata kaya kailangan ko na rin ng makakasama sa buhay. Kaya lang ay naroon pa rin ang takot ko na baka kapag pumasok na ako sa relasyon ay baka masaktan ako ng sobra. Ayaw ko kasing mangyari sa akin ang nangyari sa bunso naming kapatid. Single mom kasi ito at ipinagpalit ng kanyang asawa sa ibang babae. Nung makita kong umiiyak ang kapatid ko sa harapan ko dahil sa pag-iiwan sa kanya ng ex-husband niya, ay natakot na rin ako para sa sarili ko. Para kasing kapag sa akin nangyari yon ay sigurado kong hindi ko kakayanin. Pero sa ipinakita ni Leo sa akin ay pinatunayan niyang karapat dapat ko siyang papasukin sa puso ko. Natatakot ako pero gusto kong sumugal sa unang pagkakataon. 1 buwan na rin siyang nanliligaw sa akin noon. Kaya noong gabing sunduin niya ako, niyaya ko siya sa isang park malapit lang sa apartment namin. Nagpalusot na lamang ako na may gusto akong kainan doon na maliit na food stall lamang. Pasimple ko pang tinanong sa kanya kung ano ang date na. Sumagot naman siya, pagkatapos ay sinabi kong tumigil na siyang manligaw. Nagulat siya sa sinabi ko pero akala ko ay titigilan niya ako. Ang sabi lang niya sa akin ay hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang matamis kong oo. Kaya bago pa siya magwala sa park ay sinabi kong tumigil na siya sa panliligaw dahil ang date na yon ay ang date na magse-celebrate kami ng anniversary naming dalawa bilang magkasintahan. Papadudot nang sagutin ko si Leo ay nagpakita ulit sila sa panaginip ko. Sa pagkakataong yon ay nasa lumang bahay kami. Hindi ko alam kung kaninong bahay yon pero namalayang ko na lamang ang sarili kong nakatayo sa malaking tarangkahan nito na kulay berde. Tinanong ko si Lance kung nasaan kami at bakit kami naroroon. Ang tangi lang niyang sinabi ay malalaman ko rin pagdating ng tamang panahon. Kahit kailan ay wala talaga akong nakuhang matinong sagot kay Lance. Basta ang sabi lang niya na ngayong nakita ko na ang lalaking matagal ko nang hinahanap na siyang magpapatibok ng aking puso ay hindi ko na raw dapat pang pakawala ng pagkakataon. Basta ang sinabi lang niya ay yun na ang una at huling pag-ibig na darating sa buhay ko. Masyadong malalim ang mga salitang binitawan niya habang kausap niya ako. Pero kahit isa sa mga sinabi niya ay walang naging malinaw na sagot sa akin. Nagising na lamang ako nakatabi ko sa kama si Leo. Pero sa kama na niya ako nakahiga at hindi na sa sarili kong kama. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, kasabay ko ay halik kaagad sa noo ang sinalubong niya sa akin. Pagkatapos noon ay may bigla na lamang tumawag sa kanya. Nang sagutin naman niya yon ay nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkagulat at sumunod ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Para bang isang masamang balitang nakarating sa kanya nang sagutin niya ang tawag. Namatay na raw ang kanyang lolo sa sakit na cancer kaya kailangan niyang umuwi ng Cavite.
Malapit siya sa kanyang lolo kaya ganoon na lamang ang lungkot na naramdaman niya nang mabalitaan ang mga nangyari. Bilang isang girlfriend ay dinamayan ko siya sa kalungkutan niya. Unang araw pa lamang namin bilang magkasintahan ay iyon kaagad ang bumulaga sa amin. Ramdam ko ng mga oras na iyon ang bigat sa dibdib ni Leo. Pinipilit man niyang ngumiti sa harapan ko ay kita ko naman sa mga mata niya ang lungkot. Sinigurado ko naman sa kanya na hindi ako aalis sa tabi niya kahit na anong mangyari. Kaya nung araw din na yon ay nagpaalam muna ako sa office na hindi na muna ako papasok sa trabaho dahil sasamahan ko ang boyfriend ko sa Cavite. Nung araw din yon ay agad kaming nagbiyahe papunta sa kanila. Nang makarating ako sa bahay kung saan nakaburo lang kanyang lolo, ay parang naging pamilyar sa akin ang lahat. Lumang bahay yon na may kulay green na gate. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita ang lugar na yon pero parang nakarating na ako doon. Nang pumasok kami sa loob ay sinalubong si Leo ng mga kamag-anak niya. Hindi naman niya napigilan ang sariling humagulhol sa pag-iyak nang makita ang ataol ng kanyang lolo. Kahit ako ay parang pinupunit ang puso habang nakikita ko siyang nasasaktan. Nang mahimasmasan na si Leo ay saka ko siya nilapitan. I'm sure he needs my comfort that time kaya niyakap ko siya at sinabing nandun lamang ako sa tabi niya parate. Hindi ko alam kung sa anong paraan ko mapapagaan ang kanyang kalooban. Kaya naman kahit saan siya magpunta ay sinusundan ko siya. Inanyayahan pa niya ako sa isang kwarto kung saan siya madalas matulog sa bahay na yon. Noong doon pa siya nakatira. Nakadisplay doon ang pictures niya kasama ang kanyang lolo. Sinabi niya sa akin na ang lolo lang niya ang sumusuporta sa kanya sa lahat ng kanyang pangarap. Malayong malayo sa trato ng kanyang ama sa kanya. Pero habang pinagmamasdan ko ang mga litratong nakadisplay sa mesa, ay isang larawan ang nakapukaw ng aking atensyon. Isang pamilyar na mukha ang agad na rumihistro sa isipan ko nang makitang larawan ng isang lalaking kalong ang isang batang lalaki. Tinanong ko si Leo kung sino ang lalaking yon at nagulat ako nang sabihin niyang si Lolo Lance niya ang nasa larawan at ang batang kalong nito ay siya. Tamang hinala ko, Papa Dudut. Si Lance na madalas dumalaw sa panaginip ko at si Lance na lolo ni Leo ay iisa. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko sa natuklasan ko. Kaya pala pamilyar sa akin ang lumang bahay na yon ay dahil nakarating na ako roon sa panaginip. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko matapos sa mga nalaman ko. Hindi rin ako makapaniwala na nagawa ng lolo ni Leo na paglapitin kami sa pamamagitan ng panaginip. Papa Dudut, malaking misteryo pa rin para sa akin ang mga nangyari. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin sinasabi kay Leo ang lahat dahil baka magulat din siya oras na malaman niya na ang lolo niya ang naging daan para magkakilala kami at mahulog ang loob sa isa't isa. Wala rin akong ideya kung paano nagawa ni Lolo Lance na pumasok sa panaginip ko pero malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko makikilala ang lalaking bibihag ng aking puso. Alam kong may mga magsasabing malabong mangyari sa totoong buhay ang nangyari sa akin pero wala akong pakialam. Gusto ko lang sabihin na may mga misteryo sa buhay natin na hindi natin kayang paniwalaan dahil palagi tayong nakakulong sa realidad na imposibleng mangyari ang isang bagay na walang konkretong patunay. Pero sa maniwala ka man o hindi ay nangyari ang mga bagay na malayo sa totoong buhay sa akin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at gusto ko sanang magpasalamat sa pagbabasa ninyo ng kwento ko. Gusto ko rin sana kayong imbitahan sa kasal namin ni Leo sa 1 taon. Nag-propose na kasi siya sa akin kaya naman nag-yes na ako. Ngayon nga ay naghahanda na kami para sa kasal namin kaya sana'y makadalo ka. Marami pa sana akong gustong ikwento sa inyo pero kulang ang 1 araw para doon. Kaya kung paunlakan mo ang aking imbitasyon na isa ko sa mga pinakamasayang bride na ikakasal. Lubos na gumagalang, Lynn. May mga pagkakataon sa buhay natin na nawawala na tayo ng pag-asang makikilala pa natin ang taong magmamahal sa atin. Pero hindi tayo dapat na sumuko dahil anong malay natin? May isang nilalang na gumawa ng paraan para matagpuan natin ang taong magpapatibok ng puso natin.
Tulad na lamang ng letter sender nating si Lynn na inakalang wala nang lalaking magmamahal sa kanya. Ang hindi niya alam ay nasa tabi lamang pala niya ito. At ang mas nakakagulat ay kilala niya ang taong nagbigay daan para lalong mapalapit ang loob niya sa kanyang mapapangasawa at magiging katuwang sa buhay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.